Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Matindi ang revelasyon na lumantad hinggil kay Senator Bongo. Marami dito ang nagulat sa kanyang ginawa. Senator Bongo hindi nakayanan ang labis-labis na kahihiyan at bumaba na sa pwesto. Kamakailan lamang ay naging sentro ng kontrobersiya ang pangalan ni Bongo dahil sa muling pag-iimbestiga ng bagong ombudsman na si Jesus Crispin Remulla sa anomalya ng Pharmaly case kung saan 42 billion pesos ang inilipat mula sa budget ng DOH or Department of Health patungo sa PSDBM upang magamit sa mga overpriced na mga COVID kit and equipments noong time ng pandemya. At dito nadawit si FPRRD at Senator Bongo. Noong nagdaang araw ay formal nang nagsampa ng kasong plunder si dating Senador Antonio Trillanes sa Office of the Ombudsman, kina Senator Bongo at FPRRD at iba pang mga personalidad na involved sa Pharmaly case. Maliban dito ay ibinulgar din ni Trillanes na nakahanda na di umano ang arrest warrant ng ICC kina Senator Bato de la Rosa at Senator Bongo, pati na sina General Aguirre at General Albayalde dahil sa mahalagang papel nila noong war on drugs at AJK sa administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Kung kaya ay kabi-kabila ang matinding dagok na kinakaharap ngayon ng kampo ng mga Duterte na sina Senator Bato de la Rosa at Bongo. Dahil sa pagsampa ng kaso ni Trillanes kina Bongo ay ibinulgar din ni Trillanes ang palihim na pagpadala di umano ni Bongo ng mga tauhan upang makipag-usap kay Trillanes na kung maaari ay huwag nang ituloy ang pagpapakaso sa kanya at inalok din niya si Trillanes ng 7-digit na pera o kung magkano ang ibabayad niya kay Trillanes upang tuluyan itong manahimik. Subalit ayon kay Trillanes ay tumanggi itong makipag-areglo at handa siyang ilantad ang lahat ng kanyang nalalaman kina Senator Bongo at FPRRD noong nagdaang administrasyon. Pagkatapos ng matinding revelasyon na ito, ay walang tugon dito si Senator Bongo at patuloy ito sa kanyang pananahimik dahilan upang maghinala ang marami na posibleng totoo ang sinasabi ni Trillanes. Maliban pa sa mga kasong kinakaharap ni Bongo ay ang panibagong issue tungkol sa construction business ng kanyang pamilya na umano'y sangkot din sa multimilyon na korupsyon sa national budget ng bansa. Ang CLTG Construction na pinamamahalaan ng kanyang ama at ang Alfrego Builders na pinamamahalaan naman ng kanyang half-brother. Subalit mariin na itinitanggi ni Senator Bongo ang mga akusasyon na ito at itinuturing niyang paninira di umano ito sa kanyang pamilya. Dagdag pa niya ay handa di umano siyang pakasuhan at ipakulong ang sinuman sa kanyang pamilya na mapatunayan na involved sa korupsyon. Ayan, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Ito napansin nyo rin ba ito? Matapos i-expose, ilantad ni dating Senador Sani Trillanes, ayon sa kanya, sa interview mismo sa kanya, sa live, sa TV, ka-live stream, sinabi niya, hindi man lang nagdadalawang isip na sinabi, walang pagdududa sa mga pagkakasabi ni dating Senador Sani Trillanes. Straightforward yung kanyang mga sagot sa mga tanong sa kanya. Ang sabi ni dating Senador Sani Trillanes, maraming beses na nagpadala sa kanya ng emisaryo, conduit, tao. Nagpadala ng tao itong si Bongo para siya'y arigluhin, para wag ituloy yung mga kasong isasampa niya laban dito. Itigil na ang mga paghahabol niya dito kay Bongo. Yun ang sabi ni dating Senador Sani Trillanes. Kaya matindi yung mga reveal na yon ni Trillanes. At ayon pa kay Trillanes, inalok siya ng pera, malaking halaga. Parang sky is the limit, bahala ka na daw kung magkano ibibigay. Ganon katindi yung offer, Kabunyog Georgia at Kabunyog Joker Dick na Clapper, Ganon. Ayon kay Trillanes, Boy Dura, kumusta? O tama, 7 figures daw. Hindi ikaw naman, Boy Dura. Hindi ko naman inaano na troll ka eh. O kung 7 figures, tama. At least 1 billion yun. So, ganon. Ganon katindi. Sky's the limit, tama si Georgia.
Ngayon, may narinig pa ba kayo kay Bongo? Ay di ba kapag ganun yung ano, di ba kapag ganun yung sinabi sa'yo, tungkol sa'yo, kagad-agad anuhan mo yun, papasubalian mo yan. Huwag ka nga huwag ka nga magsinungaling, Trillanes. O, di ba, Truth Farm, salamat sa pag-send ng donation, Truth Farm, ha? Sasabihin mo dapat sa ano, huwag ka nga magsinungaling, Trillanes, magharapan tayo. Ipakita mong ebidensya mo, pangalanan mo. Kung mayroon ka diyang message sa'yo nung araw na, picture nung mga inutusan ko, ipakita mo. O bakit hindi ginawa ni Bongo yun? Bakit hindi niya sinagot yun? Di ba, Jel Robles? Ha? Tama po kayo, Kabunyog Ana Alsaga, natikom yung bibig. Hi, Jason Fermin, kumusta? Gerald, natamimi, tama ka. Natamimi si Bongo. Silence means yes. Natahimik ka? Di ba nung isang araw, siya, ang ingay-ingay niya. Sabi niya si Trillanes daw, barking at the wrong tree. Ngayon, sinagot siya ni Trillanes. Sabi ni Trillanes sa kanya, wag mo na nga ako, Bongo. Ilang beses mo akong tinangkang arigluhin. Nagpadala ka ng mga tao mo, emisaryo mo. Ngayon, inalok daw siya ng 7 digits. Tama si Hi, Quindesa, kumusta? Roel Floro, kumusta po? Edna Malunso, Rolly Mantilio, kay Mario Merin Sr., kay Pupa Silahe, kay Rihas ay Kulimbat Halahuludin, kay Farsid Abdul Kadir, kay Filin Vlog. Good evening, Carlito Tayag, Rolly Mantilio. Yan, dami na. Sorry kung hindi ko kayo mag-greet lahat. Sensya na. O yan. Ang napansin ko lang, matapos na ilantad yan ni Trillanes, si Trillanes naman, sigurado naman tayong hindi siya nagsisinungaling kasi live TV niya sinabi. At makikita mo sa mukha niya, hindi siya nagsisinungaling, kaya niyang panindigan. Siguro ang ini-expect ni Trillanes, sasagot si Bongo. Papasubalian yon. I-deny ni Bongo yon. Ay sasagutin uli siya ni Trillanes niya. O gusto mo ipakita ko mga ebidensya? Trupa, shout out. Siguro, at alam siguro ni Bongo yun. Alam ni Bongo na kung sasagot siya, ika-counter niya si Trillanes, sasabihin niya, hindi totoo yan. Anong gagawin sa kanya ni Trillanes? Hamunin siya. Gusto mong ipakita kong mga ebidensya ko? Mukhang alam ni Bongo yun na ganun ang gagawin ni Trillanes, kaya hindi na siya. Ayaw niya nang painitin si Trillanes. Kasi kung hahamunin niya si Trillanes, hi, Helen's Vlog Official, kumusta? Binalikan niya raw yung umpisa ng live ko. Di ba? Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Ang malinaw dito, natamimi si Bongo. Tahimik. Matapos ilantad ni Trillanes na binabayaran siya ng ariglo, tahimik. Hindi makasagot si Bongo. Alam ko na kung bakit hindi makasagot. Alam natin, ang gagawin ni Bongo, pag hinamon niya si Trillanes, na sabihin niya dito, kasinungalingan yan, hindi totoo yan. Wala akong emisaryong pinadala. Ang gagawin sa kanya ni Trillanes, hahamunin siya. Gusto mong ilabas ko ang mga ebidensya ko? At alam ni Bongo, malalantad lalo siya. Diba? Kaya mga kabunyog, mga kababayan, yan ang yan. Napansin ko yun. Akala ko mag-iinit pa yung sagutan ng dalawa Ay di ba nung isang araw nag-file ng kaso si Trillanes, plunder labang kay Bongo. Agad-agad. Pagka-presko ni Trillanes, presko na rin si Bongo. Preskon din si Bongo. Okay, sagutan sila. Ngayon, sinagot na naman siya ni Trillanes. Huwag mo nga ako, Bongo. CFG, shout out. Huwag mo nga ako, Bongo. Ilan bang emisaryo ang pinadala mo sa akin para patahimikan ako, arigluhin ako? Hindi naman umubre. Ang taas pa nga ng offer nyo sa akin. Sky is the limit. Pero hindi tinanggap ni Trillanes. Ganun ang kasi sinasabi kasi ni Bongo na bayad daw si Trillanes. Yung mga pinanser daw ni Trillanes, posibleng mga kontraktor daw. At yung mga mastermind daw sa mga flood control, yun daw ang pinanser ni Trillanes.
Ay di, inano siya ngayon, sinagot siya ni Trillanes na inaalok mo ako ng sky is the limit, kahit magkano ibibigay, manahimik lang ako, wag talang kasuhan. Oh, 'di ba? Ngayon, anong nangyari? Tingnan nyo yan, naghahanap. Alam nyo, napagod ako maghanap ng picture na si Bongo tahimik na ganyan. O yan, nakakuha rin ako. Sabi ko, ito yung magandang picture na gagamitin ko dito sa vlog ko na to. Ha? O. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ano ito? Tama yan. Ini-expose ni Trillanes itong sila Bongo. Nakakuha ng katapat. Tapos ang naging ombudsman pa, si Buying Rimulya, isa pang katapat din nila. Mukha nga, tama ka, Aviators PH. Puro bunganga lang sila Bongo. Ha? Ayan. Ano ito mga kabunyog, mga kababayan? Napansin ko lang, sabi ko, wala, hindi nakapurma si Bongo. Mukhang ang gagawin ni Trillanes, alam ni Bongo yon. Kapag sinabi ni Bonggong hindi totoo yung sinabi ni Trillanes, walang katotohanan dyan, pagka hinamon mo ng ganyan si Trillanes, ilalabas niya ng niya. Ha? Ilalabas niyan. Lalo pa ngayon, nasa opensiba ngayon si Trillanes. Kung nung panahon ni Duterte, hindi nga natakot si Trillanes noon, presidente pa si Duterte. Ngayon pa. Hindi, sa totoo lang. Ano ito mga kabunyog, mga kababayan? Akala ko papalag si Bongo hindi pumalag. Hindi tahimik. Bagay, hintayin natin, baka nagpaplano pa kung anong next move nila. Ha? Ano yan mga kabunyog, mga kababayan? Ito si Bongo, kailangang mahubaran ito. Kasi nag-number 1 ito sa eleksyon noong sa Senado noong Mayo. Kasi ang pinoproject niya, hindi siya kasama ni Duterte sa mga patayan, hindi siya kasama ni Duterte sa mga nakawan. Yun, ang bisyo niya lang ay magserbisyo, ang programa niya lang ay malasakit. Yung mga ganon. Kumbaga ito magaling magkunwari. Magaling magkunwari itong si Bongo. Habang ang Duterte ay nai-expose siya, ayaw niyang ayaw niyang madamay doon. Kaya kahit nga kung si Padilla, kung sila Marcoleta, Hi Truth Farm, salamat sa pag-send ng donation Kung sila Amy, sila Marcoleta, sila Padilla, sila Bato, garapalan ang Duterte, pagtatanggol sa mga Duterte. Si Bongo hindi, tahimik. Duterte siya pero ayaw niyang masyadong tumampok. Kasi ang gusto niyang packaging ng sarili niya, Duterte siya pero hindi siya diehard na Duterte, parang ganon. Hindi siya involved sa patayan, yung mga sa tukhang, sa war on drugs, hindi siya involved doon. Hindi rin daw siya involved sa mga nakawan. Yung mga issue sa Duterte, hindi siya doon involved kasi alalay lang siya ni Duterte. Nung naging senador siya, ang ginawa niya, magserbisyo, yun ang kanyang bisyo. Kaya ang nangyari, maraming nalokong Pilipino Maraming nalokong kababayan natin. O kaya yan, nag-top na chair si Bongo. Pero ngayon hindi. Dapat ma-expose ito. Dapat ma-expose ito si Bongo. Kaya salamat kay Trillanes. Napansin nyo rin pala na tahimik. Heto mga kabunyog, mga kababayan. Maganda tong topic natin ngayon. Mismo ng isang retired Associate Justice ng Korte Suprema. Siyempre, kagalang-galang yan. Hindi ito tulad ng ibang mga retired Associate Justice na questionable ang pagkamakagalang-galang. Ito, kilala ninyo ito, si retired Associate Justice Adolf Ascona. Magaling na constitutionalist. Magaling na dating Associate Justice ng Korte Suprema. Nagbigay ng comment dito sa issue tungkol sa pagkaka-reverse ng dismissal order kay Villanueva. Ang sabi ni retired Associate Justice Adolf Ascona, posibleng ngang may violation. At kung mapatunayan yung violation na yan, ay posibleng maparusahan si Martires.
Good afternoon, Kamunyog Amelia Graysky. Shout out sa inyo dyan sa Ordaneta City, Pangasinan. Si Mark Rivera, live po tayo. Jess Halili, kay Nestor Bernales. Yan, sabi niya, ikulong si Martires pag may mali. Pwede ba siyang makulong? Mamaya, pag-usapan natin. Hi, kay Kabunyog Reynaldo Gonzales. Ang hearing ng Blue Ribbon, Kabunyog Reynaldo Gonzales, sa November 14. Nang Lucero, kumusta? Maribel Villanueva sa Hong Kong. Shout out sa inyo. Sa mga viewers din natin. Sa attorney Ricky Tumutorgo YouTube. Sa mga viewers natin, diyan si Kabunyog Virgie Badjola, si Giancarlo Sabio. Shout out sa inyo. Sa Facebook, sa attorney Ricky Tumutorgo natin, Facebook page, si Sani Panahon. Hi, kumusta kayo dyan? Sa Mission Viejo, California, USA. Si Doming Ricafort, Mike Bersabe, si Anton, si Chio Wesob, kay Dionisio Agbanlog, kay Lita Niven, Elsa Victoriano Nantuna sa Las Vegas, USA, Elihio Macatao, Palix Tolentino, Bobby Maambong. Sa Tayaba, si Emer Ayala. Pasensya na sa iba na hindi ko mag-greet. Pasensya na kayo. O ito mga kabunyog, mga kababayan. Sinang Lucero pala, kasamahan namin sa bunyog dito sa Naga City Chapter sa Concepcion Pequeña. Ayan, mga kabunyog, ito. Pag-usapan natin itong topic natin ngayon tungkol nga dito. Maganda kasi mayroong kumbaga ito, lalabas expert opinion ito, mga kabunyog, mga kababayan. Expert opinion dahil eksperto sa constitutional law itong si Adolf Ascona. Ayan po yung title ng nakalagay diyan sa ANC, there may be a violation. Sabi yan ni Adolf Ascona. Ito pa po, pakita ko sa inyo. Ayan. Sabi dito, yan yung picture ni Adolf Ascona. Ayan, yung caption sa baba, mga kabunyog sa ABS-CBN, ANC, News Channel. Ayan, sa interview sa kanya ni Karen Davila, sabi mismo dyan ni dating Associate Justice Adolf Ascona ng Korte Suprema, ayan po, ex-Ombudsman Martires could lose his benefits for violating provision on disposal of cases. O yan Pwede siyang matanggalan ng mga benefits niya bilang retired. Bilang retired ombudsman. Yan ang posibleng maging parusa sa kanya. Ano ba ang posibleng violation niya? Actually, napakaganda nung paliwanag napakaganda mga kabunyog ang paliwanag ni retired Supreme Court Associate Justice Adolf Ascona. Ang sabi ni retired Supreme Court Justice Adolf Ascona, valid ba yung pagkaka-reverse ng dismissal order kay Villanueva? Alam naman natin na ang nag-dismiss kay Villanueva ay si dating ombudsman Conchita Carpio Morales. Yan ang pinalitan nito ni Martires, si dating ombudsman Conchita Carpio Morales. Mga kabunyog, mga kababayan. So ngayon, ang pinalitan ni Martires ay si Conchita Carpio Morales. Si Conchita Carpio Morales, siya ang nag-dismiss kay Villanueva. 2016, yung dismissal order. O ngayon, ang ginawa ni Martires, dinismiss. Alam nyo kung kailan? 2019. Ang problema, sinikreto. Hindi pinaalam sa publiko yung pagkakadismiss. Ngayon ang tanong, valid ba yung pagkakadismiss kung hindi pinaalam sa publiko? Magkaiba-iba ang mga opinions. Nakita natin yung opinion ni Dick Gordon. Finicture na rin namin yan dito sa
YouTube channels namin at sa Facebook page namin, sabi ni Dick Gordon, sa ganung napaka-importanting desisyon, hindi mo pinaalam sa publiko, ay medyo ano yon, posibleng walang bisa yung desisyon na yon. Ganon din yung opinion ni dating Solicitor General Pilo Hilbay, si Florin Hilbay, Martap Gatcherian. Ang sabi rin ni Florin Hilbay, kung totoo yung sinabi na sinikreto talaga, hindi pinaalam sa publiko, ay pwedeng i-treat lang yon ayon kay Pilo Hilbay, dating Solge nung panahon ni Pinoy, pwedeng i-treat lang yon, ituring lang yon ni Ombudsman Boying Rimulya bilang internal memo. Parang itatrato lang dapat yon bilang internal memo. Dahil internal memo lang yon, pwedeng i-reverse na ni Boying Rimulya. So yan yung mga opinion. Pero dito kay Adolf Ascona, ang opinion ni Adolf Ascona ganito, mga kabunyog. Ang opinion ni Adolf Ascona, valid ba yung reverse ni Martires? Ang sabi ni Adolf Ascona, retired associate justice, ang sabi niya, depende kung ito yon, kung yung pagkaka-release ay yung order ng dismissal, yung reversal ng dismissal ay hindi inatat sa rolyo. May tinatawag kasi kaming mga abogado na rolyo ng kaso. Bawat kaso may rolyo. Yung rolyo, dapat yung desisyon inattach doon sa rolyo. Kung hindi inattach yung desisyon na yon ni Martires, yung kanyang pag-reverse ng dismissal order ay hindi inattach sa rolyo, hindi properly promulgated yung desisyon na yon. Yan po yung requirement, Kumbaga, ang dapat na valid ba yung pagkaka-reverse ni Martires? Ang opinion, legal opinion ng isang expert, various reasons, including secondment to other agencies, those on study leave, or those under floating status, such as personnel with pending criminal investigation, etc., etc. And then, in January 16, 2002 to November 7 to 2002, ganun din po, PHAU, HSS. Ganun din po sa November 8, 2002 to 2003, 4 months ito. Ang pinaka medyo maduguri ito, Secretary, PHAU, HSS, March 4, 2003 to March 15, 2012, or a period of 9 years. Ano po bakit po kayo naka-float ng ganito katagal pong panahon? More than from 1998 to 2012, it's more than 11 years. Were you in floating status, sir? Mr. Chair, with the permission of the Go Secretary. ahead, you said. From 1998 to 2001, Mr. Chair, I was detailed to the Presidential Anti-Organized Crime Task Force. What is that, sir? The Presidential Anti-Organized Crime Task Force. Yun Mr. yung Chair. PAOK-TF. Yes, sir. That's 2001 to 1998 to 2001 or 2002, Mr. Chair. 1998. Pero nagkaroon po kayo ng you obtained your bachelor's degree, Philippine Military Academy, 1986-1990 po. Yes, Mr. Chair.
Meron kayong Doctor of Veterinary Medicine, University of the Philippines, Los Baños, 1986 to 1985 to 86. I attended the Did you finish the this? program. Apparently, parang hindi nyo naman nakumpleto. Tama? It's only for 1 year, 1 year. Mr. Chair. And then, meron kayong associate degree in nursing in Houston Community College System in the United States. Yes, Mr. Chair. Did you complete this? Yes, Mr. Chair. And then meron kayong Master in Management, Philippine Christian University, 2014. Nakompleto nyo ito. Yes, Mr. Chair. Did you complete it? Yes, Mr. Chair. I'm not sure of the exact- Masteral degree, you completed it in 1 year? It's a master's program offered by the PCU, Mr. Chair. So it's not a degree, it's a program. Nakasulat po kasi sa ninyong background ay masteral degree. It's a degree, Mr. Chair, offered by PCU. How can you complete a masteral degree in 1 year? It's in tandem with the officer senior executive course that they offered. There are a lot of us who graduated from that program, Mr. Chair. Mr. Secretary, kasi yung concern lang naman dito, palagi siyang nasa PHAU, HSS. Parang hindi naman ibig sabihin ay walang makikita talaga. Ano ba yung nangyari within let's say 11 to 12 years na palagi siyang nasa PHAU? Meron pang PHAU Directorate for Personnel and Records Management. So this is clerical. This is something clerical. Ngayon po ay without belittling the capacity, hindi ko po siya kilala. I'm only basing on kasi po noong 2003 kayo po ay nung makuha po niyo yung associate degree in nursing in Houston Community College, nakakuha po ba kayo ng student visa? Yung F1 visa? No, Mr. Chair. Naging immigrant kayo? Mr. Chair, just to clarify, by 2003, I was dropped from roles by the PNP. And prior to that, I applied for study leave and emergency leave. Did in you the apply US. for citizenship or did you become immigrant? I did not apply for citizenship. Pero naging Mr. Chair. immigrant kayo? Yes, sir, Your Honor. But citizenship is a requirement for PNP members under Republic Act 6975. You know that, sir? Yes, Your Honor. So kung wala po kayong F1 visa, paano kayo nakapag-aral sa Houston University Community College? When I was already dropped from roles by the PNP in 2003, sir, that's the only time that I applied, Your Or Honor. immigrant status? Yes, Your Honor. So, Mr. Secretary, kaya ko lang po tinatanong to, hindi po kasi malinaw ano po yung nangyari kay Yusek kasi PHAU parang meron siyang negative impression na floating status, parang may nakagawa siya ng kasalanan. Dito po kasi doon po nung 2003, Yusek, meron po kasing report na you were dropped from the roles
and then it was instead modified to 30-day suspension. Sabi niyo, you were dropped from the rolls. It was eventually modified, Your Honor. What is this hurling profanities at CIDG officers in April 2022? Meron po kasing report na ganito. May I be clarified, Your Honor? According to the limited information available online, then Police Major General Bisnar parked his vehicle in the CIDG National Capital Region Field Unit compound and confronted the guard on duty, claiming the compound gate encroached on the pedestrian lane. Mga ganon. Do you recall that? Yes, Your Honor. And you have been reported to have berated a police officer assigned at the CIDG for wearing a bracelet at that time. Yes, Your Honor. In October 2024, a complaint for grave abuse of discretion and unjust vexation against Bisnar were filed before the Quezon City Prosecutor Office by one Marites Cabilian, a non-uniformed personnel assigned to the PNP Directorate for Controllership. Yes, Your Honor. So, Mr. Secretary, this is a very important position. As I said, I do not know him. I just relied on some of the facts which he admitted today. This is a huge responsibility. It's not only overall supervision, but he will be placed in control over operations of all regions in Luzon. Alam naman po natin dito ang pinag-uusapan natin sa Blue Ribbon Committee na talaga takot-takot na anomalya po yung ano. I am just a little bit these details. I will probably provide you with this. Thank you very much, Mr. Chair. Mr. Chairman, if I may just make Yes, go ahead, Secretary Dizon. quick manifestation. First of all po, no, I've worked with Undersecretary Bisnar, former General Bisnar, for several months already. No? Former General Bisnar was recommended to me when I was appointed to be DOTR Secretary in February. And since then, we have worked together very closely. No? As he was head of the Office of Transportation Security, our OTS, and together we were able to really work hand in hand to virtually eliminate the problems of Laglag Bagay and